Napakasarap na pandesal with garlic and malunggay. O diba napaka-healthy, may garlic na may malunggay pa. At sa kawali lang natin ito niluto, o diba pak na pak. May pandesal na tayo na parang niluto sa oven. Tara, umpisahan na natin. Itusta muna natin itong 3 cups ng bread flour or first class na harina. I-mix-mix lang natin ito para pantay ang pagkaluto. Once nagiba na ang kulay at mabango na, pwede na natin ito hanguin. Salain lang natin ito para matanggal ang mga buo-buong harina. Pag natusta kasi ang harina, marami talagang buo-buo yan, kaya kailangan natin nasalain. Ayan, at iset aside muna natin ito. At dito, maghanda lang tayo ng 1 cup ng gatas. Kung may evaporated milk or fresh milk, pwede rin po. Lagyan lang natin ng half cup ng asukal. At 2 teaspoon ng yeast. I-mix-mix lang natin ito hanggang sa matunaw ang asukal at iset aside. Balik tayo dito sa ating harina. Gagawa lang tayo ng butas sa gitna. Ayan. At lagyan lang natin ito ng isang itlog, 1 teaspoon ng vanilla extract, at half teaspoon ng asin. Ayan, at nagbubbles po ang mixture natin. Ibig sabihin, good po ang ginamit nating yeast. At ihalo na natin ito dito. At ilagay na rin natin ang ating 1 tablespoon ng minced garlic at half cup ng chopped malunggay. I-mix-mix lang po natin itong mabuti. Bago natin ilagay ang 3 tablespoon ng margarine. At i-mix lang po natin ulit ito. Hindi na natin ito kailangan na masahin talagang mabuti. Once ganito na po ang consistency ng ating dough, pwede na po ito. Ilipat lang natin ito ng ibang lalagyan. Nilagyan ko lang yan ng konting mantika para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. Takpan lang po natin ito ng plastic at i-rest lang po natin ito ng 1 hour. After 1 hour, ayan, nag-double na ang size ng ating dough. At tanggalin lang po natin ito dito sa ating mixing bowl. I-form lang po natin ito na lag. At pwede na po natin ito i-slice ayon sa gusto nating laki ng ating pandesal. Napakadali lang ito gawin. Biluin lang po natin ito isa-isa. Ayan, once na bilog na po natin, i-coat lang po natin ito dito sa ating breadcrumbs. At gawin lang po natin ito sa lahat ng ating dough. Once na-coat na po natin lahat ng breadcrumbs, i-rest lang po natin ito ng 20 minutes. After 20 minutes, ready na po ito para isalang natin sa ating kawali. At lutuin lang po natin ito ng 25 to 30 minutes sa mahinang apoy lang po. Ayan, luto na. Mag-brush lang po tayo dito ng butter. Kung wala kayong butter, pwede po ang margarine. At ayan na, may masarap na tayong pandesal with garlic and malunggay. At may butter pa, kaya mas lalong sumarap. Promise, sobrang sarap talaga nito at gustong gusto ko ang lasa. Super healthy ng pandesal na ito kasi may garlic at malunggay. Kaya ang bango-bango talaga. Napakasarap nito pang merienda, partner sa kape. Maraming salamat, hanggang sa susunod po.